This episode may cover sensitive topics like sexual assault, domestic violence, and stalking, which could be triggering. While we recognize the challenges this content may pose, we advise you to prioritize your safety and well-being. The Book of Bad Ideas. May mga kwento na hindi mo maririnig sa media. Mga kwentong hindi sinasabi ng magulang mo at siguradong hindi mo mababasa sa mga libro ng mundo. Ito ang mga lihim na tinatago ng bawat pamilya, mga kasalanan kinubli ng reliyon, mga desisyong akala mo maliit lang, pero ngayon pinagsisihan mo na. Dito, walang happy ending, walang moral lesson, at kadalasan, ang multo at aswang ay ikaw rin. Ito ang mga twisted stories sa Book of Bad Ideas. At kami ang inyong host. Ako si Nix. At ako si Steve. Don't forget to follow us and subscribe. At humanda na kayo sa ating storyang hindi mo dapat pakinggan mag-isa. What if matagpuan mo ang pugad ng mga aswang? Anong gagawin mo? Ito ang malagim na trahedya na sinapit ni Sargento Ruel Lucero sa Mindanao. Ako nga pala ang kabady niyang si Corporal Orson J. Gingoba. Palayaw ko ay Son. Tubong Hagbuaya, Tuburan, Cebu. Pero ang kwento na ito ay hindi tungkol sa akin. Tungkol ito kay Sargento Ruel Lucero at sa kanyang ina na si Porferia Lucero. Alam ko pong sumulat na sa inyo si Mrs. Lucero at ikunento ang kanyang buhay, pati na ang kay Ruel. Ngunit hindi po dyan nagtatapos ang kwento. Sumulat ako sa inyo, Nix at Steve, para mabigyang linaw ang totoong sinapit namin sa Mindanao. Kung naaalala nyo ang storya ni Mrs. Lucero, single mom siya at pinalaki niyang mag-isa si Ruel. At gaya ng sinabi niya, totoong magaling na sundalo si Ruel. Kasama ko kasi siyang nadestino sa iba't ibang parte ng Luzon at Visayas. Kadalasan, mga NPA lang ang aming nakakalaban. Isang born leader talaga si Ruel. Kahit wala ang team leader, strategic ang mga advice niya sa amin. Bihira kang makakakita ng taong matapang at madiskarte. May ilang beses na naipit na kami, pero salamat kay Ruel, buhay pa rin kami hanggang ngayon. Kapatid na ang turingan namin sa isa't isa. At si Ruel ang pinakakuya naming lahat na talagang ginagabayan kami every step of the way. Palagi niyang sinasabi, walang maiiwan, sabay-sabay tayong uuwi. Parte kami ng 66th Infantry Battalion at 15 katao kami sa squad namin. Ang pangalan ng aming squad ay Umalagad. Hango ito sa Visayan ancestral spirit na gumagabay sa mga descendants nito. Ito siguro ang dahilan kaya wala pang namamatay sa squad namin. Swerte rin talaga. Ang problema lang, dahil ginagalingan masyado ni Ruel at ng mga kasama namin, ayan tuloy, na destino uli kami sa panibago namang lugar. Noong May 2024, na destino kami sa Zamboanga. No offense kay Ruel pero yan ang mahirap pag masyado mong ginalingan sa isang bagay. Bibigyan ka ng mas marami o mas mahirap na trabaho. Alam naman ng lahat na mas delikado at mas mahirap ang bakbakan sa Mindanao. Wala kaming masasabi kundi napakaganda ng lugar at napakabait ng mga tao. Pero maraming pangkat dyan na talagang walang awa at totodasin kahit sino man. Lalong-lalo na ang mga alagad ng gobyerno, tulad naming mga sundalo. Kung ang gulo sa Israel at Middle East ay hindi natatapos, ang katapat naman nito sa ating bansa ay ang gulo sa Zamboanga at Basilan. Kaya kinatatakutan naming madestino dyan. Hindi naman sa duwag ako, pero iniisip ko lang ang pamilya ko. Buntis kasi ang asawa ko na si Laila. Siyempre, gusto ko pang makita ang anak ko. Kaya okay na akong madestino sa Luzon o Visayas na lang sana. Pero wala ganun talaga ang buhay. Hindi ko naman pwedeng tanggihan ng trabaho. At kung maaalala nyo sa unang kwento ni Mrs. Lucero, maski siya ay natakot din nang kami ay madestino sa Mindanao. Nag-away pa nga sila ni Ruel dahil dito.
Nagpahula pa ito sa Quiapo para lang malaman ang kapalaran ng kanyang anak. At sa hulang yun, lumabas ang death card na itinatak ang kamatayan ni Ruel sa Mindanao. Subalit nalaman rin nating pwede palang kontrahin ang hulang ito sa pamamagitan ng bertud ng kamatayan. Ito ay isang anting-anting na kayang tablahin na ang kahit na anong kamatayan basta't suot mo ang kwintas na ito. Pero ang hindi alam ni Ruel, may kapalit pala ito. Para gumana ang bertud, kailangang mag-alay ni Mrs. Lucero ng buhay ng tao. Isang tao, isang buwan. At may dasal ding katapat itong kasama. Inilihim ni Mrs. Lucero mula kay Ruel ang gagawin niyang mga pagpatay para may maialay. Halos hindi nga ako makapaniwala na kaya itong gawin ni Mrs. Lucero. Ipinabaon niya ang bertud kay Ruel bago kami umalis. Nung makita ko nga ang anting-anting ni Ruel, pinagtawanan lang namin ito. Kunento kasi ni Ruel na sabi ng nanay niya, kaya daw siyang iligtas nito mula sa kamatayan. Pareho kaming hindi naniniwala rito. Dagdag pa ni Mrs. Lucero sa kwento niya dun sa unang sulat niya sa inyo, wala naman raw siyang kaalam-alam kung papaano pumatay ng tao. Kaya siya nagpatulong sa AI para gawin ito. In fairness, magaling ang naging modus ni Mrs. Lucero. Mga palaboy sa kali kasi ang tinarget niya. Binibigyan niya ang mga ito ng pagkain na may halong lason. Napakadali at hindi pa matitrace sa kanya. Sa totoo lang, wala namang may pakialam sa mga palaboy dito sa bansa natin. Kaya dahil dito, gumana ang bertud na suot ni Ruel. Makalipas ang 1 taon na pagkadestino sa Zamboanga at Basilan, nakauwi rin kaming ligtas sa aming mga pamilya. Na-promote si Ruel at nabigyan din ng award na Distinguished Conduct Star. Pero pagkatapos naming umuwi mula sa Mindanao, si Ruel ay hindi na kailanman naging katulad ng dati. Tila nilamo na siya ng bakbakan sa Basilan. Wala na ito sa sarili. Depressed na ito palagi. At umiinom gabi-gabi. Mukhang hindi lang sugat ang nakuha niya sa Basilan. May bahagi rin ng sarili niya ang nawala roon. At sa kasamaang palad, noong June 13 lang, nagpakamatay ito gamit ang sariling baril. Pero hindi pa roon natatapos ang kahindik-hindik na pangyayari. Dahil pati ang asawa niya na si Jacqueline ay pinatay niya rin. Sa suicide note na iniwan ni Ruel, sinabi niyang nakukonsensya siya at hindi na iligtas ang lahat ng mga kasamahan namin. Ito siguro ang itinatawag na survivor's guilt. Marami kasi ang namatay sa amin sa Basilan. At kahit nakauwi siyang ligtas at buo, pakiramdam niya'y parang anino na lang siya. At tila gabi-gabi niyang nakikita ang mga kaluluwa ng mga kasamahan namin. Hindi siya pinapatahimik. Kaya mas mabuti raw sigurong samahan na lang niya ang mga kabodies namin sa kabilang buhay. At sa dulo ng kanyang sulat, nagsorry ito sa kanyang ina sa nagawa niya. Halos masiraan ng ulo si Mrs. Lucero matapos niyang mabasa ito. Hindi siya makapaniwala na wala na ang kanyang anak. Lahat ng paghihirap niya para lang mailigtas sa kamatayan ng anak niya ay nauwi lang sa wala. Nang ibinurol si Ruel, hindi ako pumunta. Hindi ko kasi kakayaning makita ang mukha niya. Utang na loob ko kay Ruel ang buhay ko. Dahil sa kanya, buhay ako ngayon kasama ang asawa at anak ko. Dahil ito sa kabayanihang ginawa niya para sa akin. Para sa amin. Sa araw ng libing ni Ruel, doon ko siya pinuntahan. Lumipad ako galing Cebu papuntang Maynila. At nang makita ko ang kabaong niya sa sementeryo, hindi ko na napigilang umiyak. Nagpaalam ako sa kanya sa huling pagkakataon. Nang matapos ang libing, nilapitan ako ni Mrs. Lucero at inabot ang suicide note ni Ruel. Gusto raw niyang malaman ang buong nangyari sa Mindanao. Sa totoo lang, kahit ako ay ayoko nang balikan pa at ikwento ang nangyari doon. Gusto ko na sanang kalimutan ito
Dahil baka matulad rin ako kay Ruel at masiraan ng ding ulo. Pero naisip ko, I owe this to Ruel. At least, malaman man lang ng ina niya at sana maintindihan kung bakit ganito na lang ang naging desisyon ni Ruel at nagpakamatay. Sabi ko kay Mrs. Lucero, Sure po ba kayo, tita, na gusto niyong malaman ang lahat? Baka hindi po kayo maniwala sa mga sasabihin ko. Orson, gusto ko lang naman malaman ang katotohanan. Tulungan mo naman akong intindihin kung ano ba talaga ang nangyari. Inilabas niya ang bertud ng kamatayan at ibinato sa akin. Sa anting-anting nga na yan, naniwala ako. Pati nga sa mga hula. Tingin mo, may bagay pa ba akong hindi paniniwalaan? Sige po, tita. Pasensya na po. Pero mahabang kwento po ito. May alam po akong restaurant na malapit dito. Doon na lang po tayo mag-usap. O siya, sige Son. Dinampot ni Mrs. Lucero ang bertud at nagtaksi kami papunta sa Aling Maria's Restaurant sa Marikina. Dinala na ako dati ni Ruel dito at masarap nga ang mga pagkain nila. Kumain muna kami ni Mrs. Lucero at pagkatapos ay dito ko na sinimulan ang kwento ko. Tita, bago po tayo magsimula, pasensya na ulit at condolence po sa pagkamatay ni Ruel. Condolence. Alam mo naman walang silbi yan, Orson. Ano ba talaga ang nangyari sa Basilan? Okay po. Alam niyo naman na ilang buwan din kami yung destino sa Zamboanga. May ilang enkwentro dun sa Abu Sayyaf at NPA, pero hindi kasing grabe sa kagubatan ng Basilan. Bali, nadestino kami sa Basilan noong February. Halos 3 buwan na nga lang ang natitira sa destino namin at ganun pa yung nangyari. Bad trip talaga ang buong squad namin dahil dito. Pero sabi ng team leader namin na si Major Bautista, dahil magaling nga daw ang squad namin, kami ang ipapadala sa Basilan. May isang squad daw kasing halos maubos dahil sa bakbakan sa Basilan at kami ang pinakamalapit na replacement nito. Kaya iyon, wala kaming nagawa. Normal lang naman ang lahat pagdating namin sa Basilan kahit alam naming mas delikado dito kesa sa Zamboanga. Lagi kaming nagpapatrol, konting enkwentro, pero lagi kaming ligtas. Laging una sa putukan si Ruel. At kita ng mata ko ang epekto ng bertud na binigay nyo sa kanya. Hindi talaga siya tinatabla ng bala, kaya lagi siyang nasa unahan. Dahil dito, ligtas kami palagi. Pero pagsapit ng Abril 7, may masamang balita kaming natanggap sa headquarters sa Basilan. Ang nagpapatrol na isang unit, ang Bakunawa Squad na parte din ng 66 Infantry Battalion, ay 2 araw na daw na hindi nagre-report. Walang radyo man lang, text o tawag sa Central Command, kaya pinadala kami sa baryo na ito. Ang tawag sa baryo na ito ay Danit. At pagkarating namin doon, isa-isa naming nakita ang mga bangkay ng kapwa naming sundalo. 12 katao, patay lahat. At ang nakakakilabot pa sa mga bangkay na ito, lahat sila ay may hiwa sa bituka at nawawala ang mga lamang loob nila. Sanay kami sa mga kawalang hiyaan ng mga terorista na mahilig pumugot ng ulo ng mga sundalo at Kristiyano. Pero ito, grabe, kakaiba. Ang sabi ng mga lokal ay gawa daw yan ng mga aswang. Gusto naming tumawa, pero dahil sa nakita namin, mukhang hindi nga ito biro at baka may katotohanan nga ang mga sinasabi nila. Teka, aswang? So ang sinasabi mo sa akin, mga rebelding aswang ang mga ito? Parang ganun na nga po. Ayaw talaga namin maniwala, pero doble ingat kami doon. Habang nire-recover namin ang mga bangkay ng mga patay, bigla kaming inambush ng grupong ito. At katulad ng inaasahan, si Ruel ang nasa frontline.
Siya ang sumalo ng mga bala at pagsabog. Talaga palang epektibo ang bertud ng kamatayan. Ganun na nga po. Kaala namin lamang kami sa kalaban dahil kasama namin si Ruel. Pero ang armadong grupo na ito ay hindi ordinaryong kalaban. Kahit paulanan namin sila ng bala at granada, maya-maya ay bumabangon sila at nabubuhay. Ayaw ko maniwala nung una pero ilang beses ko talaga itong nakita. Totoo ang mga sinasabi ng mga residente sa baryo na ito. Mga rebelding aswang nga sila. Kalaunan hindi namin sila kinaya, pati na din si Ruel. May tama na din ako ng bala sa hita. Hinatak ako ni Ruel at inilayo sa laban. Pero bumalik pa si Ruel sa bakbakan. Kahit may tama na ako, pinilit ko pa rin makabalik sa headquarters namin para humingi ng tulong. Dinala naman ako sa ospital at nagpadala din ng 2 pang-unit sa Barrio Danit, ang headquarters. Pero sa kasamaang palad, 5 sa aming unit ang napatay rin at ang iba pa naming kabalis kasama na si Ruel ay hindi na nila nakita. Anong nangyari kay Ruel? Nung panahong ito, hindi ko rin po alam. Nag-alala din po ako, tita. Pero wala akong magawa at nagpapagaling po ako sa ospital. Pero makalipas ang 3 araw, bumalik si Ruel at kasama niya ang team leader namin na si Major Bautista. Binisita niya rin ako sa ospital at sinabi sa akin na si Major lang ang nailigtas niya. Ang nangyari pala nung nawala ako sa bakbakan, kinidnap ng mga rebelding aswang ang mga nasa unit namin. At dahil ayaw niyang bumalik mag-isa, gusto niya pang iligtas ang mga nahuli. Sinundan niya ang mga rebelde at sa gitna ng kagubatan ng Barrio Danit, doon niya nakita ang pugad ng mga aswang. Pinagkukuha daw ang mga lamang loob ng mga kasamahan namin at iniluluto. Nangipaglaban pa din siya sa mga aswang dahil tiwala naman siya sa bertud na suot niya. Pero si Major lang talaga ang nailigtas niya. At namatay raw ang mga iba naming kasama. Kaya pansin ko rin nung binisita niya ako sa ospital, iba na talaga ang mata ni Ruel. Nasaktan ako sa pagkawala ng kabadis namin sa unit, pero mas dinamdam niya ito. Sinubukan din namin itong i-report sa Central Command, pero hindi sila naniwala nang sinabi naming mga rebeldeng aswang ang mga ito. Kaya yan ang tinutukoy niya sa kanyang suicide note. Pugad ng mga aswang. Sila pala ang may kasalanan kaya nagpakamatay ang anak ko. Kung hindi namatay ang unit nyo, buhay pa rin si Ruel ko. Salamat Orson sa iyong kwento. Pero hihingi ako sa iyo ng huling pabor. Kahit ano po yun, tita, gagawin ko para sa inyo. Siguro, iniisip mong iiyak na lang ako sa pagkamatay ni Ruel. Pero ang laman ng puso ko ay paghihiganti. Simple lang ang pabor ko. Dalhin mo ako sa pugad ng mga aswang na ito at ipaghihiganti ko ang anak ko. Alam kong ito rin ang gusto ni Ruel. Kaya rin siguro siya nagpakamatay. Gusto niyang ipaghiganti ang mga kasamahan niya. Pero walang ginawa ang army. Kaya ako na lang ang gagawa nito para sa inyong lahat. Seryoso po ba kayo, tita? Mukha ba akong nagbibiro? Alam mo ba ang sikreto ng bertud na yan kaya gumana? Pumapatay ako ng isang tao buwan-buwan at inaaalay sa bertud. Kung yun nga ay nagawa ko, anong pinagkaiba nito? Aswang lang ang mga yan. Sige po, tita. Kayo po ang bahala. Hindi ako makapaniwala sa kagustuhan ni tita. Pero kung dito siya makakahanap ng kahit konting kapayapaan, sige. Kaya pagkatapos naming mag-usap sa restaurant na iyon, dinala niya ako sa Quiapo at nagpahula uli kay Manang Teresa. Gusto niyang malaman ang magiging kapalaran niya sa Mindanao. At katulad ng hula kay Ruel, lumabas uli ang death card. Tumawa lang ito. Mukhang inaasahan niyang ito ang lalabas na baraha. Humingi rin siya ng tulong kay Manang Teresa kung papaano pumatay ng aswang. Binentahan naman kami nito ng bala na binabad sa bawang
at holy water. Meron din siyang binentang buntot ng pagi sa amin at itak na ibinabad din sa bawang at holy water. Dinasalan niya ito. Tila suicide mission ang gusto ni Mrs. Lucero. Gusto ko sana siyang pigilan, pero alam kong hindi ito papaawat. Kaya sige, sinuportahan ko na lang. Matapos nito, tinuruan ko din si Mrs. Lucero kung paano bumaril ng tama para at least marunong siyang makipaglaban. At pagsapit ng June 30, bumiyahe na kami papuntang Basilan. Pagdating sa Basilan, ilang araw din naming pinagmatyagan ang Baryo Danit at ang pugad ng aswang sa loob ng kagubatang ito. Para lang alam namin ang routine at galawan ng mga rebelding aswang. Balak lusubin mag-isa ni Mrs. Lucero ang mga aswang. Suot naman daw niya ang bertud, kaya wag daw akong mag-alala. Gamitin ko na lang daw ang sniper rifle at tumulong sa malayo. May mga pinuslit din akong mga granada mula sa base at binabad namin sa bawang at holy water. Makakatulong din kasi ito sa paglusob ni Mrs. Lucero sa pugad ng mga aswang. At noong July 2 ng madaling araw, sinugod na ni Mrs. Lucero ang pugad ng mga aswang. Habang ako ay support fire sa malayo gamit ang aking sniper rifle. Hindi ko kailanman naisip na magagawa ito ng isang ina. Pero grabe si Mrs. Lucero. Mabangis pumatay. Dito pala nagmana si Ruel. Nakuha niya ang katapangan at galing niya mula sa kanyang ina. Epektibo din ang bertud. Dahil hindi siya tinatabla ng bala o ng mga aswang na ito. Naisip ko tuloy si Ruel. Kung may gamit lang sana siyang kontra-aswang nung sinugod niya ang pugad ng mga aswang. Tiyak, lamang siya at siya ang tumapos sa mga rebelding ito. Ngunit, lingid sa kaalaman ni Mrs. Lucero, unti-unti na palang lumuluwag ang bertud ng kamatayan mula sa kanyang leeg dahil sa matinding pakikipaglaban sa mga aswang. Hanggang sa mahulog ito sa lupa. Dito na siya tinapos ng 2 natirang aswang. Kinain siya ng mga ito. Pero hindi ko ito pinalampas at tinapos ang 2 natirang aswang gamit ang sniper rifle ko. Kahit malungkot ako at nasawi si Mrs. Lucero sa pakikipaglaban, masaya rin naman ako at nakapaghiganti kami sa mga aswang na pumatay sa unit namin. Sigurado rin akong masaya si Ruel at ipinaghiganti siya ng nanay niya. Wala mang makukuhang award si Mrs. Lucero mula sa army, pero para sa akin, isa siyang ulirang ina at isang bayani. At ito ang dahilan kung bakit ko po ibinahagi ang kwentong ito. Para bigyang pugay ang mga sakripisyong inialay niya para sa kanyang anak. The Pod Network Entertainment. This podcast may be based on true events with names, characters, and incidents that are either products of the creator's imagination or used fictitiously. Any similarity to real individuals or events is coincidental.